Makikipagdebate kayo, ipupush nyo yung gusto ninyo, Oo. pero pagdating sa botohan, talo kayo, bago pa magbotohan, mag-walkout na lang kayo. Lagi na lang bang walkout ang minority kapag may ayaw kayo, kapag hindi na pagbibigyan yung ipinupush ng minority bloc? Well, Po, ma'am, pero ang tanong pa rin ng kapitbahay ko na si Martes, meron ba kaming maaasahan na walkout na naman? Ang tanong, meron ba kaming maaasahan? Like they are expecting mga kadonatics na mag-walk out na naman kayo, please. Sabi po, kapag nag-walkout, pwede naman daw palang ipa-aresto. Ha? yan ay nasa Totoo. rules ng Senate. Napakasakit na sampal ito para kay Ontivirus, mga kadonatics. Sa interview kasi ngayon, mga kadonatics, with the DZMM, alam naman natin kung gaano ka-bias ang DZMM at hindi natin gusto yan. Pero, this time, iba. Sinukplak siya ng matindihang tanong itong si Ontivirus, mga kadonatics. Before natin panonoorin, ito muna. Okay. Basahin mo muna itong si Tuplok, alright? Akala po namin, pagbati kayo ng nag-aaway, but parang gusto nyo silang pag-awayin. Alright? Nagtataka ako kung bakit humingi si Marcoleta ng subcommittee. Why? Wala ba siyang tiwala kay Pia? Sila na bang nag-aaway na rin doon? Kasi kung ako si Pia, ma-offend ako. Wow! Alright. Tingnan nyo naman, mga kadonatics. Biruin nyo, ha? Subcommittee para imbestigahan ng todo-todo ang flood control project, mga kadonatics, or anomalist. Pero ito yung reaksyon ni Tulfo na kuno, kikipag-reconcile sa mga issues ng bayan daw kuno, especially sa kanyang Tulfo in action. Reconciliation. Matindi ang banat niya pag may corruption, mga kadonatics, sa kanyang channel. Diba? Sobra kung makareact. Ora-orada. Dapat masagot agad kasi pasikat eh. Sobrang pasikat talaga ito si Tulfonatics. Ngayon, mga kadonatics, kung wala kang kinalaman sa flood control, you will fully support ng 100% mga kadonatics ang subcommittee to target the flood control anomalies. Pero ang dalawang Tulfo, si Soto, yung bang may kinalaman sa flood control, nako, pumalag, mga kadonatics. Can you imagine that? Isa lang ibig sabihin yan, ay talagang guilty itong mga to. Kasi whether you are Dilawan, Pinklawan, Loyalist, Maka-DDS, when it's all about the people's money, corruption, we should be in unity, mga kadonatics. Diba? Dapat in one mind tayo. Isa lang yung support natin. What? Grabe, diba? Ganyan katindi ang satanas ng mga tao. Panoorin lang natin, mga kadonatics, itong si Ontivirus. Okay yung tanong dito. Gusto ko. Alam naman natin itong si Doris Bigornia, mga kadonatics, na ambot na lang. Pero, I like. Senator, ang tanong ng taong bayan ito for sure. Ano na ang mangyayari doon sa online participation na yan? Maipupush na ba yan today? Papayagan ba? Well, ipupush talaga ng majority na talakayin ulit at pagbotohan yan. Pero kami sa minority, bago pa maaring umabot sa botohan, idedebate talaga namin yung substantive naman na mga problema sa proposed amendment sa rule na yan. So yung merits at lalo na yung demerits ng proposed amendment na yan ni Senator Marcoleta. Opo. Wait, mga kadonatics. Bakit parang napilitan na sila ngayon makipagdebate? Initially kasi, mga kadonatics, takot talaga sila makipagdebate. Sinabi ko na to noon. Sino lang yung attorney or abogado sa minority? Si Kiko Panghilinan. While doon sa majority, mga kadonatics, isa-isahin natin, Marcoleta, Chis Escudero, Pia Cayetano, Alan Cayetano. Tapos yung may mga background, mga kadonatics, sa pag-aaboga siya. Kagaya ni Senator Jinggoy Estrada na nakapagtapos, hindi lang nakapasa sa bar. Okay? That's based on the research. Villanueva, mga kadonatics, ganun din. Nakapag-aral si Loren Legarda. May background sa law, mga kadonatics. I rest my case kung yun yung mga kalaban ko. While doon sa kabila, si Kiko Panghilinan na tuwad yung paniniwala, mga kadonatics. Makikipagdebate. Kawawa kayo. Kahit nga lang si Senator Marcoleta, wala na kayong chance sa manalo. Wala, lugi talaga sila, mga kadonatics. So anyway, let's go on.
Po, ma'am, pero ang tanong pa rin ng kapitbahay ko na si Martes, meron ba kaming maaasahan na walkout na naman? Ang tanong, meron ba kaming maaasahan? Like, they're expecting mga kadonatics na mag-walk out na naman kayo, please. We will have to bend the law to please the majority. Sinuportaan nyo yan. Ha? Nag-seconded pa si Rapi Tulfo. Ngayon, palag na palag kayo? Mga walang hiya kayo? Ha? Opo. So, mamayang hapon at kung aabot pa ng hanggang gabi, basta dedebate namin ng matagal at masinsinan yung mga problema halimbawa dun sa definisyon ng mga sirkumstansya kung kailan di umano pwedeng mag-video conferencing na lang ang deliberasyon at pagboto ng isang Opo, senador. kasi baka ang sabihin po, Senator, makikipagdebate kayo, ipupush nyo yung gusto ninyo, Oo. pero pagdating sa botohan, talo kayo, bago pa magbotohan, mag-walkout na lang kayo. Lagi na lang bang walkout ang minority kapag may ayaw kayo, kapag hindi na pagbibigyan yung ipinupush ng minority bloc? Well, Ang ganda ng tanong mga kadonatics. I like it so much. Anong sagot ni Ontiveros dito mga kadonatics? Ito. ayan ang nabanggit ko kanina, extraordinary measure yan dahil pambihira din yung scenario na sinet up ng majority nung nakaraang Martes ng gabi na gusto nilang baguhin, amyendahan ang rule ng Senate na lumalabag kahit alin sa dalawang rules na sinasite nila at dinedebate din namin. At least mamayang hapon hanggang gabi pa, yan ang tamang panahon na pwedeng desisyonan ang isang proposed amendment sa rule. Dahil the day before or nung nakaraang Tuesday, inihain ulit ni Senator Marcoleta ang kanyang bagong motion at mamayang hapon yung tamang panahon, hindi nung nakaraang Martes, pero mamaya ang tamang panahon na kung sakali ay pagbotohan niya. Ayan nga po. Okay mga kadonatics, wait lang talaga. Notice her answered mga kadonatics. Hindi niya sinagot kung mag-walkout sila or hindi. Or there could be another possibility na mag-walkout sila. Kasi hindi niya sinagot na no. Hindi na pwedeng mangyari yung walkout na yon kasi nakakahiya na. Hindi niya sinagot ng yes or no or wala nang walkout kasi may posibilidad na mag-walkout na naman daw pag hindi na naaayon sa gusto nila yung result mga kadonatics, di ba? Ganyan katindi. At yung sabi niya na extraordinary ang nangyari, ha? Yung motion ni Senator Marcoleta, paano yun naging extraordinary mga kadonatics na nasa rules nila na pwedeng mag-amyenda ng batas ang Senado? Paano yun naging extraordinary na anong May 11 pa lang, i-motion na yun ni Senator Marcoleta? Di ba? Binalik niya lang. Paano naging extraordinary? Yung ginawa niyong pag-walkout, mga iyakin kayo, yun yung extraordinary kasi ayaw niyong makipagdebate, takot kayo. Kasi dapat one day, so ito na yun. Yeah. So mamaya, hindi ninyo haharangin na buksan itong discussion dito. Hindi na, at least na ipanalo na namin na sundin naman yung rule. If I remember correctly, that's Rule 136. Na dapat a day before na pagbobotohan, ihahain yung resolution o yung motion. At yun yung nangyari nung nakaraang Martes. Holiday tayo nung Miyerkules dahil Eid al-Adha, ngayon yung tamang panahon na pwedeng pagbotohan yan. Opo. Pero ma'am, pwede po bang mangyari na mayroon pong, hindi ko alam partner kung tama ang magfa-file ba ng motion o manifestation, ang kahit sino na gustong maggumawa ng ganyan, na para sabihin po yung sa mga senador po natin na iwasan na natin ang yung ganitong klaseng takbo ng diskusyon kasi parang ang mga taong bayan nagsasabi, kami na naman ang kawawa, hindi na naman umuusad. Paano kami? Yun, kaya rin namin mula nung 3 weeks ago, at actually 4th week na to, sinasabi namin, ano ba to? Tumatagal yung parang nakikipagpatintero tayo sa floor, sa sesyon, sa mga issue na parang pangunahin tungkol sa sarili lang namin. Balik na tayo sa talagang trabaho natin. Kami sa minority, araw-araw bumababa sa floor, dala lahat ng Self-gratification na naman ang mga komunista. mga papeles namin para isulong yung mga nakabinbin at tumadami yon bawat linggo, mga nakabinbin na mga panukalang batas
Gusto rin namin kompletuhin yung mga investigasyon sa mga resolusyon, sa mga komite. Paano natin gagawin kung hindi binubuo yung mga komite at hindi umuusad yung committee system? In a few months, ide-debate ulit namin yung isang mas transparent pa at accountable na budget. At yun na nga, nagsimula na rin yung impeachment trial. So, ang dami naming kailangan gawing trabaho, lalo na't nagpapatuloy yung gera sa Middle East at itong oil crisis. Diba? Dapat bumalik na kami doon, tumutok doon at mag-produce ng trabaho kaugnay niyan para sa ating mga kababayan. Opo. Ang Paghilom ka diha, antivirus ka. Anong iniisip nyo ngayon? Makuha nyo ulit yung majority. Anong bubalik na sa trabaho? Isa na lang para makuha na natin. Like araw-araw mga kadonatics, ganyan yung iniisip ng mga bungok na to. Tapos sabihin mo magtrabaho, babalik na sa regular na trabaho. What the heck? Hindi nyo matanggap na nawala sa inyo yung majority? Tapos ngayon iyakin kayo? Mga bungok talaga. challenge po sa inyo ng leadership ngayon ng Senado, Sen. Risa. Gaya nung napag-usapan namin kanina, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, tapos na dapat yung 12-11, 11-13, dapat GDP na, yung mga issue sa eskwelahan, yung tumataas na kaso ng issue, yun na daw dapat ang focus ninyo. Okay naman daw ang minority, sabi partner rin na mag-object, manita, pero base lang daw dapat sa katotohanan. Your response to this, Senator? Yun at yun din ang tinatayuan namin. Yung katotohanan tungkol sa mga nangyayari nitong nakaraang mga linggo, lalo na yung kailangan pang imbestigahan ngayon na yung di umanong barilan sa Senado 2 weeks ago. Kung usapin ng edukasyon, usapin ng ekonomiya natin, yun na nga yung pinipilit naming isulong, no, sa mga Senate committees on education at yung pagtutok namin. Halimbawa, dun sa Senate Committee, Protect Committee, yung special committee na nakaapat na napagdinig sa ilalim ni Senator Sherwin, na hinihiling talaga sa executive magbuo ng isang integrated na tugon ng gobyerno dito sa epekto ng oil crisis at Middle East war, lalo na sa mga pinaka-vulnerableng sektor tulad ng mga tupers at public transport at operators at transport co-ops dyan, yung ating mga magsasakat, mangingisda, at yung ating mga overseas Filipino workers. Kaya nga po may pending pa rin akong supplemental budget na 52.8 billion pesos para sa kanila. So isa yon sa maraming hindi makausad precisely because kailangan pang linawin ano ba ang mga totoong nangyari. Tapos eto, simpleng proposal lang para amyendahan ang rule. Gagawin pa nung isang linggo sa isang paraan na lumalabag sa mismong mga rules. So, yan ay higit sa lahat frustration namin sa minority at gusto namin Makipagdebate kayo, huwag kayong mag-walk out, mga bungok. Ibalik sa tama yung paraan at yung volume ng trabaho namin sa Senado. Sen, sabi po kapag nag-walk out, pwede naman daw palang ipa-aresto? Ha? Yan ay nasa rules ng Senate na kapag walang quorum sa floor ay pwedeng i-compel or pilitin sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms na yung warm bodies ng naming mga senador ay gawing present sa floor na iyon. Pero I'm very proud. Dapat pala pinaresto sila nung nung last week mga kadonatics kasi, walang quorum na nangyari dahil nag-walk out sila. They're there para, tugunan yung mga problema ng taong bayan. Tapos mag-walk out ka, nakakahiya ka, 300 yung sahod mo every month. 1,000, we're talking 1,000 here. Sa minority na, basta't hindi nila babaliin ang rules. Babaliin daw mga kadonatics. Hindi daw babaliin ang rules. Wow! Ang nagsalita. Ngayon, ang sabi ni Erwin Tulfo, dapat susunod sila sa batas. Ang nagsabi na pwedeng i-bend the law, talagang, kakaiba mag-isip itong minority mga kadonatics. Kinokontra nila yung sariling statements nila. Look at this. Di baliin, di bend the law. Pero nung last time, grabe protektan nyo kay Erwin Tulfo na okay lang. Talagang mga traidor itong mga kadonatics. Walang pakialam kung anong mangyari sa kasamahan nila. Ito mga kadonatics, few seconds lang to. Si Atty. Break up yung unity, Hindi, pero ngayon,
Ngayon, sinasabi niya na magkalaban na sila. Bakit? Hindi niya ba kaya? Presidente siya? Hindi siya Yung political. presidente ng Pilipinas, one of the most powerful president in the world. You know the answer to that, Kong? Yes. Where's the evidence? The evidence has already been deleted. Chair Jokno sa oral arguments ng Supreme Court, as for the autopsy reports and the police reports, all of them are falsified. Okay. So, anong ibig sabihin? Yung mga deleted na evidences na yon, marirecreate May question to you. marirecreate sa ICC? No. Si Las Cañas and Matabato, Kong, with your indulgence, Mami Chu, cannot testify here. Why? Because there's death threat sa buhay nila. Di ba, Si Senator they were Bato close. nakakatago. Ibig sabihin, the Bakit President of the Philippines Bakit cannot nakakatago? guarantee the safety of Bakit these nakakatago si witnesses? Bato? Teka. What an argument, lame argument, lazy argument ni Attorney Falls, mga kadonatics. Hindi daw pwede i-trial dito talaga si Tatay Digong. Dahil, nangangani daw lahat ng mga witnesses kagaya ni Las Cañas at Mato Bato, mga kadonatics. Like, really? 24/7 na kaya nga nilang protektahan itong si Madriaga tapos hindi magagawa sa Mato Bato at kay Las Cañas? Anong klaseng utak talaga? So, dapat daw dalhin doon sa dahig, mga kadonatics, kasi doon daw safety sila. So, ganun na lang palagi. Pag may witness, mga kadonatics, pag may i-trial, doon na lang sa labas kasi, hindi safe ang mga witnesses. Naging attorney na, ay nako. Yan yung nangyayari. Over and over again, I have told you this, mga kadonatics. Pag ikaw, kakampi ng mga loyalists or pinklawan or dilawan, yung paniniwala mo, yung perspective mo talaga, mga kadonatics, mababali. Kasi you're not trying to go on the principle na, you are trying to protect someone na. So, kahit pa alam mo na mali, you have to do something to protect them. Kaya nang mangyayari, kaya nga baliktad ang mga utak nitong mga nasa kabila. Kaya imagine, minsan may sense pa tayo magsalita, mga kadonatics, not only me, but I'm telling you, all of you, may sense pa tayo magsalita i-compare sa mga abogado ng mga pinklawan, dilawan at loyalista ka. Di ba? Make sense? Okay, comment down below at babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Don't forget to like and subscribe. Visit our Moto Politico. May bagong tayong upload, mga kadonatics. Sige na, please. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.